Binunyag ng state witness na si Henry Alcantara na wala siyang personal dealings o direktang ugnayan kay dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Inamin din niya na umaabot sa 1.8 bilyong piso ang na-deliver niya kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, habang umaabot naman sa 800 milyong piso ang pinakamalaking na-deliver niya kay dating Congressman Zaldico. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sumalang sa Sanligan Bayan si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang state witness laban kina dating Senador Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang akusado. Kaugnay ito ng pagdinig sa kanilang apela na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa cross-examination, sumentro ang testimonya ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Alcantara, si Bernardo ang tumulong sa kanya na makapasok bilang district engineer sa Bulacan. Sinabi rin niyang nagbibigay siya ng listahan ng mga proyekto kay Bernardo. Ang bigayan umano ng kickback ay nangyayari kapag nailabas na ang mga proyekto sa General Appropriations Act o GAA. Nasa 2 hanggang 3% umano ang napupunta sa proponents, habang 3% naman ang napupunta sa mga kontratista. Ayon kay Alcantara, si Bernardo umano ang nagbigay ng ganitong instruction ng hatian. Matagal na rin umano itong umiira ng sistema. Nabunyag din sa pagdinig na si Bernardo umano ang tila naghahanap ng mga interesadong proponent na magpupondo sa mga proyekto. Tinatayang 15 beses umanong nag-deliver ng pera sa Alcantara kay Bernardo. Umaabot umano sa 1.7 billion pesos hanggang 1.8 billion ang kabuang halaga nito. Ang perang ito'y napupunta umano sa mga kontratista na nagbibigay ng advance payment para sa proyekto. Sa mga transaction ni Alcantara, nasa 1.5 hanggang 2% umano ang kanyang kinikita sa kickback scheme. Nabunyag din na may mga cash delivery sa Alcantara para kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Alcantara, makailang ulit siyang nag-deliver ng pera para kay Ko na tinatanggap ng kanyang aide na si Paul Estrada. Sinabi niya na si Bernardo nagsabi na naghahanap si Zaldico ng distrito kung saan maaring maglaan ng pondo para sa proyekto. Nakita umano sila ni Zaldico noong taong 2021. Ang pinakamalaking halagang na-deliver niya kay Ko ay umabot umano sa 800 million pesos. Bukod pa ito sa 100 milyong pisong na-deliver mula taong 2022 hanggang 2025. Noong 2022, nasa 20% umano ng alokasyon sa GAA ang napunta kay Zaldico. Tumaas ito sa 25% noong 2023. Tinatayang nasa 6 billion hanggang 8 billion pesos ang project allocations sa panahong ito. Sa taong ito rin na-deliver ang pinakamalaking halaga ng pera. Pero ayon kay Alcantara, wala umanong natanggap na kickback sa flood control project sa Bulacan si Bernardo dahil hindi naman umano ito kasama sa implementasyon ng proyekto. Ilang beses namang kinumpirma ito sa kanya ng mga maestrado sa paraan ng tanong na paano raw na siya may nakukuha pero ito'y wala. Samantala, inamin naman ni Alcantara na wala siyang personal knowledge sa pagkakasangkot ni Revilla sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Anya, hindi niya kailanman personal na nakausap si Revilla hinggil sa proyekto. Wala rin naman siyang kaalaman kung sa dating senador nanggaling ang mga proyekto o may tinanggap itong kabayaran. Dagdag pa niya ang listahan ng proyekto na may initial na SBR ay impormasyon lamang na ibinigay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa naman ng kampo ni Revilla, pinatanayan lang ng mga testimonya ni Alcantara na walang partisipasyon ang dating senador sa naturang maanumalyang proyekto. It only strengthens our defense all along that si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project as far as this case is concerned. So that's one. Number two, pagdating dun sa mga sinasabi na may annotation daw dun na SBR prop, kung napakinggan nyo ng masinsinan yung pagtatanong kanina, it appears that he only instructed his aide, I think by the name of Engineer Carlo Rivera, kung di ako nagkakamali, to put in that particular note or remark doon sa listahan. And nung tinanong siya kung anong basihan, sinabi niya lang that this is only based on what was relayed to him or what was instructed to him. And he repeatedly point out to the former Undersecretary Bernardo. Sa susunod na linggo, magpapatuloy ang pagdinig ng Sanligan Bayan kaugnay ng bail plea ng mga akusado. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.